Kaibigan, narinig nyo na ba yung balita? Kumakalat itong news na ang pagkain daw ng kaning lamig, yung bahaw, mas maganda daw sa diabetes. Yan ang mga nilalabas ng mga news. Pag-aaral ngayon, hihimayin natin kung tunay ba to o hindi. Dapat ba tayong maniwala at ano gagawin natin? Siyempre ako, bilang internist and cardiologist, pag meron tayong nakikitang ganitong balita, tingnan natin. Maganda ba yung pag-aaral? Tunay ba? Wala bang side effects? Wala bang problema pag puro kanin lamig ang kakainin mo? Baka sumakit ang tiyan mo, malamig to, di ba? Kung puro tutong ang gusto natin, yan, no? So, maganda ba sa diabetes? May danger ba pag hinayaan mo matagal? Baka magkaroon ng mga bakterya? Tingnan natin. Bukod sa kaning lamig, itong pag-aaral, ni-research ko, pwede rin pala to sa pinalamig na pasta or spaghetti. Ayon sa pag-aaral, posibleng maganda rin sa diabetes. Kahit patatas, french fries, sobra init, mabilis magpataas ng blood sugar. Pero pag ginawa mong potato salad na malamig, mas mabagal ang taas ng blood sugar. Tunay ba? Actually, medyo tunay. Ito yung mga pag-aaral. Pakita ko na sa inyo. Kasi pag babasahin nyo lang yung news, kala nyo gano'n nakalaki yung pag-aaral. Actually, pag-aaral, dalawa lang at maliit. 2015 yung unang pag-aaral. Epekto ng pinalamig. So, yung kanin na sinaing, kinain na muna. Yung natira, pinalamig nila sa refrigerator. Yan, o. Merong rice na mainit, kinain ng tao. May rice na room temperature lang, iniwan lang. May rice na pinalamig sa 4 degrees. So, malamig yung ref niya, halos freezer na to, 4 degrees eh. So, dito sa tatlo, ano yung mahina magpataas ng blood sugar? Nakita nila, dito sa bagong sinaing, taas ng blood sugar. Kasi nga kanin eh. Diba? Kanin nakakataas ng diabetes. Yung pinalamig konti na bahaw, mas mababa ang taas ng blood sugar. Ayan, no? 1.3 lang, mas mababa. Pero, yung pinalamig sa refrigerator, tapos ininit ulit, yun ang pinakamababa at pinakamaganda sa diabetes. Pero, dapat natin tandaan, 15 people lang pinag-aralan. Kung sa mga pinag-aaralan namin yan sa PGH, o sa UP, siyempre sabihin 15 lang yan eh. Maliit. Maliit pang pag-aaral. Inulit noong 2022 April. Okay? Sa diabetes naman nila pinakain. 32 patients, mas marami na. So, yung isang kanin, mainit. Yung kalahating grupo, pinakain ng pinalamig na naman yung kanin. 4 degrees, malamig na lamig yan. Almost malamig na ref yan. Tapos, ininit nila, pinakain, chinek yung blood sugar after 3 hours. Ano nakita? Yung kumain ng kaning mainit na masarap, mataas ang blood sugar. Malaki tinaas. Pero yung kumain ng pinalamig na kanin, mas hindi tumaas ang blood sugar. Mas maganda. So, pag hindi mas mataas ang blood sugar, less complication, less heart attack, less stroke, most likely. So, anong explanation? Papaliwanag ko sa inyo. Ito yung paliwanag. Pinalamig na pasta, spaghetti, patatas, kanin. Kasi, ang starch, carbohydrates yan, di ba? Lahat yan carbohydrates. Dikit-dikit yan na glucose molecule. Parang dikit-dikit sila pag hilaw. Pag niluto mo itong kanin na mainit na kanin, french fries, mainit na spaghetti, mainit na pasta, itong glucose na nakadikit, naghihiwalay. Kasi ininit mo eh. Pag naghiwalay siya, tapos kinain mo siya, di mabilis siya ma-absorb. Ang sabi nga dito ng isang researcher, parang uminom ka daw ng soft drinks eh. Kasi hiniwalay mo na yung kanin eh. Hiniwalay mo na siya, di ba? Pero busog ka naman, kalmado naman tiyan mo, happy ka. Happy ka, pero mataas lang ang sugar mo. Yun lang ang problema. Ngayon, pag pinalamig mo siya, yan, bahaw, pinalamig mo, ginawa mong salad, naging cold mo na siya,
Pag pinalamig mo siya, yung naghiwalay, niluto mo, naghiwalay na yung glucose, di ba? Mabilis ma-absorb. Magdidikit siya ulit. Magiging resistant starch siya ulit. So, pag mainit ang kanin at itong mga iba, mataas yung glycemic index. Di ba tinuturo ko sa inyo yung glycemic index? Yun yung masama. Pag pinalamig mo, didikit siya ulit, mabagal ulit yung absorption. Good for diabetes. Again, mabagal. So, ang secret, ay naman natin kumain ng malamig na kanin, palamigin mo daw muna, pag malamig na, initin mo na lang. Kasi kahit initin mo, nakadikit na siya. Parang hindi na maghihiwalay ulit eh. Parang paste siya, nagdikit na siya. Oh. Meron tong theoretical explanation. Sabihin, sa teorya, may ibig sabihin, sa research, kahit maliit, may ibig sabihin din. Ito yung tinuturo kong glycemic index. Pakita natin, Doc Lisa. Pag ininit lang yung kanin, no, ang taas ng glycemic index, so 64. Basta lampas 50, mata yan, 64. Patatas, ang taas, so 87, ang taas. So lahat to pampataas ng blood sugar. Kaya nga, gusto mo nga palamigin siya para bababa itong numero. Tignan mo ang gulay. Lahat ng gulay, broccoli, celery, cucumber, 15 lang ang glycemic. Kahit kumain ka ng marami nito, hindi tataas ang blood sugar mo. Ayan, no? Pero kung kumain ka ng pineapple, pakwan, ang taas din ng glycemic, Apple lang ang mababa at suha. Di ba? Alam niyo naman, apple suha, hindi matamis. Good. Gulay. Pero itong kanin na gusto natin, pag pinalamig mo, mas maganda. So, mukhang maganda nga siya. Okay? Pero syempre, lahat ng bagay, merong pros and cons. Pag sa Amerika, marami ring mga pangyayari. Actually, sa Amerika, merong 64,000 cases of food poisoning from malamig na kanin. 64,000 cases na nagkakaroon ng food poisoning sa reheated fried rice. Bawal yun eh, pag ininit mo. Kasi nga, ang payo sa atin, pag yung kanin, iniwan mo sa hapagkainan ng lampas 2 hours, mainit pa sa Pilipinas, tutubo na itong mga bakteryang to. Deadly to eh. Bacillus cereus. Okay, di ba misa kumain tayo ng lumang pagkain na iniinit natin tapos magtatai tayo. Ang problema dito, ang risk for cold rice, sa Amerika to, Bacillus cereus, pero palagi ko meron din yan dito, kahit lutuin mo siya, spore siya. Kahit lutuin mo yung kanin, gawin mo pang sinangag, hindi siya namamatay. Ito, it survives cooking pag tumubo na siya. So, yan lang ang problema natin. Pag mahina immune system mo, matanda, senior, sobrang bata, buntis, may ibang mga sakit, pag tinamaan ito, delikado, baka matsambahan kayo. Kaya ano papayo ko sa'yo? Hot rice o cold rice? Pag hot rice, konti na lang ang kainin mo. Kung wala namang diabetes. Kung wala kang diabetes, konti na lang. Half cup lang. Like kanina, half cup lang kinain ko. Diba? Tapos nilalagay ko na lahat. Pag pinalamig, initin mo konti, okay din. Pero siguraduhin mo, ligtas. Diba? Siguraduhin mo, ligtas. Diba? Lagay nyo na lang sa ref. After 2 hours, dapat nasa ref. Initin mo na lang ulit. Mas better pa. Diba? So, pwede rin to sa pasta. Pwede rin sa spaghetti. Pwede rin sa patatas. Actually, pwede rin daw sa bread. Sa bread, yung bagong mainit na, masarap ng hot pandesal. Oo, hot pandesal, sobra sarap. Mataas pala yun. Mabilis magpataas ng blood sugar. Pag pinalamig mo, pangit na nga. Kaya lang, a little better. Ayan, o. May isang pag-aaral pa to. Pinalamig yung pasta, mas hindi tumaas ang blood sugar. Maraming pag-aaral siya. Ayan, o. Kaya ang recommendation nila, imbis na hot pasta spaghetti, palamigin muna bago initin. Kung diabetic. Kung patatas na french fries, palamigin, initin. Di ba nga, pag pinalamig mo yung french fries, ang tigas na, di ba? Pangit na ng lasa eh. Kaya lang, pangit na nga lasa nito. Kahit sa saging wag overripe, medyo hilaw daw gusto nila. Sa tinapay, i-freeze mo daw muna yung tinapay para magdikit-dikit yung mga glucose bago kainin mo. Pangit nga lasa, pero dahan-dahan yung absorb nung
Ano, effect of cold carbohydrates tulad ng rice, pasta sa blood glucose level. Paano tayo kakain ng safe na cold rice o bahaw na hindi tayo tatamaan nitong bakterya? Pag naluto na within 2 hours, ilagay mo daw sa container yung kanin, ilagay mo na sa ref. Okay? Paglagay mo sa ref, wag mo daw ipatong-patong kasi baka maiwan na mainit pa. Kailangan may space para malamigan ng refrigerator. 2 hours lang daw dapat, kundi baka magtubo na yung mga bakterya. Dapat malamig daw yung ref. Gusto nga niya 5 degrees, 4 degrees. Gaano katagal pwede i-ref? 4 days lang daw, 3 to 4 days. Pag sumobra na, delikado na rin. Okay? So, hot rice or bahaw, nasa sa inyo. Pero kung ako tatanungin nyo, siguro hot rice na lang ako. Mas takot ako sa bakterya eh. Oh. Pero kung may naiwan na kanin na malamig, okay lang naman. Si Doc Lisa gusto ng bahaw. Pero ito nga, oh, ito yung bacillus na kinakatakot natin. Eh, no? 64,000 tinatamaan sa US. Oh. Rice, meat, vegetables, tinatamaan. Ganito itsura niya. Oh. At mayroon talagang epekto sa tiyan. Sana po nakalinaw itong video natin. Add ko na rin, kung interested kayo, ano pa ibang pagkain, hindi naman pwede puro bahaw ang kakainin. Ito ang mababang glycemic index. Oh. Alam nyo na yan. Eh. Pakita ko lang sa inyo. Oh, ito spinach. Eh, no? Oh. Okra, di ba? Okra sa diabetes, syempre, ampalaya. Ito talaga pampababa yan ng blood sugar. Oh, yan na lang. Haluan mo ng bahaw, di ba? Ito, pampababa yan. Cauliflower. Ito, pampababa. Carrot, 15 glycemics. Apple, di ba? Tinuro ko sa inyo. Apple, suha. Orange, pwede na. Pwede na. Medyo medium, konti-konti. Ito, suha, pwede rin. Ha? Huwag lang marami ang suha. Konti lang. Kasi pag uminom kayo ng gamot sa mga sakit, minsan may epekto ang suha eh. Strawberry, yan. Huwag mo lang lagyan ng matatamis masyado. Tomato, pwede yan. Safe naman yung mga buto, hindi yan appendicitis. Isda, okay? Bangus. Chicken breast lang, pwede yan. Bread, wheat bread, pero pag pinalamig, mas maganda. Beans, okay lang ang beans. Tofu, oatmeal, di ba? Yan ang mga gusto natin, green tea. Yan ang mga good. Yung mga good lang papakita ko. Apple cider, suka. Tubig, pinakamaganda sa lahat. Tapos dito lang sa saging na medyo nandito lang tayo. Pag ganito na, bawal na sa diabetes. Okay? So sana po nakatulong to. Ito ang bawal lahat. Okay? Iiwan ko sa inyo ang lahat ng bawal. Sana po nakatulong ang video. God bless po.